Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, araw po ng Biyernes at muli ay narito po tayo para ipagpatuloy ang ating pag-aaral na sinimulan kahapon. Ito po ay pinamagatan nating Money is the root of all evil, Part 2. Iyan po. At na matatagpuan po ito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa chapter 6 ng unang Timoteo verses 3 hanggang 10. So ang gagawin po natin ngayon, i-extend natin ang ating pag-aaral. Tinalakay ko po yan kahapon yung chapter 6 verse 3 to 10. Ngayon, ilalampas natin ng konti, pupunta tayo hanggang verses 19 o 11 to 19. So, atin pong basahin muna ang unang 7 talata. Ang sabi po, 1 Timothy 6:3 to 10, If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understanding nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all evil, all kinds of evil, and some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At kung isa-summarize po natin ang proposition na ito ni Paul, ang sabi po dyan, true gospel preaching will lead to a true godly practice. Kapag natutunan ang mga bagay na tama, ay mamumuhay tayo ng tama. But we need to learn. We need to study. We need to know the truth. Hindi po pwede na basta tayo magmaneho ng sasakyan nang hindi tayo learned. Hindi po pwede na tayo mag-practice bilang doktor ng panggagamot if we are not learned. Kahit na ano pong imamaneho mo, bisikleta man yan, o motorsiklo, o sasakyan, kotse, o truck na 10-wheeler, lahat pong yan kailangan ng isang pag-aaral. Disgrasya ang idudulot ng isang gagawa ng pagmamaneho ng isang sasakyan nang wala siyang karapatan, nang hindi niya inaral at wala siyang kapangyarihang magmaneho. At ganoon din po mga kapatid, ang kapahamakan na idinudulot sa marami ng mga hindi pagkaunawa. It is very important na ang atin pong pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan. Hindi po pwedeng lahat ng sasabihin na lang sa atin, lalo na po ng mga pulpito at ng mga tagapagturo ng relihiyon, ay ating tatanggapin bilang totoo dahil maaaring ikapahamak natin ito. Kaya nga po ang sabi sa aklat ng mga gawa, magsitulad tayo sa mga taga-Berea, kung saan turo na ng mga apostol. The words that came from the mouth of the apostles ay sinusuri pa nila kung ito'y nakasulat dahil gusto nilang tiyakin na ang ipinapangaral sa kanila ay totoo. Kaya dito po, ito po'y sulat at payo na ni Apostol Pablo kay Timoteo. Hindi ba maganda na tayo man sa panahon natin ngayon at mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay mamuhay ayon sa pagpapayong ito? At ang sabi ni Apostol Pablo, yung nakarinig ng tunay na ebanghelyo ay mamumuhay ng ayon sa tunay na ebanghelyo. Ang pagpapahalaga ni Apostol Pablo tungkol sa importansya ng
pag-handle ng finances ay itinuro din niya kay Timoteo. Ang sabi po niya sa 1 Timothy 6:3-5, these things you are to teach and insist. So bago po dumating doon sa atin pong pinag-uusapang talata, ang sabi po ni Pablo, ito ang mga bagay na dapat mong ituro at ipilit sa kanila. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of the Lord Jesus Christ, anong sabi ni Pablo? Sila ay conceited and understanding nothing. Mag-ingat tayo kasi marami pong mga mananampalataya ang naiengganyo nitong mga preacher at mga leader ng relihiyon ngayon na ang pangunahing layunin ng pagtuturo ay for financial gain. Yan po ang paalala ni Pablo. Lilitaw yung panahon, mapanganib na panahon, na itong mga prosperity preachers will promise financial gain for those who claim it by faith. Kaya pag meron pong preacher sa inyo na laging mangangako ng inyong pag-asensong finansyal kapag kayo nagbigay at kapag kayo nag-claim, nag-declare, naku po mga kapatid, huwag na po ninyong paniniwalaan yung mga ganon. Yan po ang usong-uso sa panahon natin ngayon. So makikita po natin sa turo ni Apostol Pablo, he goes over the key ingredients that will make for a healthy church. Ano daw po ang healthy church? Ano daw pong palatandaan ng healthy church? Yung po bang maraming bilang? Yung po bang merong maraming miyembro, maraming pera, malaki building? Ito po ba ang palatandaan? Ano po ang paalala ni Pablo? Ano po? Pinakikita po sa mga talata ang ilang practical ways in order to be contented Christian. Paano daw po ba magiging kontentong Kristiyano? How to be contented? Ang sabi ni Pablo, i-prioritize ninyo ang godliness kaysa sa financial gain. Ang simbahan, madali mo raw pong malaman kung ito'y makadiyos at ito'y healthy, kung ang layunin ng simbahan ay kabanalan at pagtuturo sa mga miyembro na umunlad sa kanilang kalagayang espiritual kaysa sa financial na pangangailangan. Kapag ang simbahan nakafocus na lang lagi doon sa kanilang kikitain, doon sa kanilang iipunin, doon sa kanilang building, pagpapatayo nitong ganito, pagbili ng mga ganito, at hindi nakafocus doon sa pagtuturo sa mga miyembro paano magiging banal, magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, isa lang ibig sabihin nito, ang simbahang ito ay hindi kailanman healthy. Because one sign of a healthy church, concentrated, prioritize faithful godliness over financial gain. Sabi po ng verse 6 yan, di po ba? 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Natalakay ko na po yan kahapon, balikan nyo na lamang po kung bago lang po kayo sa ating channel. Pangalawa, sabi po ni Timothy ay sana ba yung pangalawa? Ayan, proclaim that what you have is not yours. So binabalikan ko lang po, nire-review lang natin yung kahapon. Sabi po, everything you have has been given to you and you cannot take what you do have with you when you die. Lahat ng bagay ay bigay lang sa atin. 1 Timothy chapter 6 verse 7. We brought nothing into the world. And reality, we can take nothing out of it. Pag tayo namatay, wala rin naman tayong madadala. The word nothing can be translated meaning absolutely nothing. Sabi ni Job, naked I came, naked shall I return. Sabi rin ng Ecclesiastes, as he came from this mother's womb, he shall go again naked. At ganun din ang sabi ng Psalms, for when he dies, he will carry nothing away. So ayan po, how to be contented, prioritize faithful godliness, proclaim that what you have is not yours, and number 3, pursue wanting what you already have. Madalas ang hinahabol naman talaga natin yung wala tayo At dahil doon, nakakalimutan natin kung anong meron tayo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, but if we have food and clothing, we will be contented with that. If we have the necessities, if we have the basic needs, we are rich. Amen? Kasi po, yung iba wala talaga Yung iba walang panyapak, yung iba walang kasuotan, yung iba walang makain. Contentment is not having everything you want. Contentment comes when you want what you already have. Tanong,
Yung bang meron ka ngayon, masaya ka na? Yung bang meron ka ngayon, pinasasalamatan mo na? Yung bang meron ka ngayon, ay ina-associate mo sa something na biyaya ng Diyos sa iyo? O naghihimuto ka dahil yung iba meron, ikaw wala? O dahil mas maganda yung sa iba kaysa dun sa meron ka? Pag ganon, you will never be contented. Ang sabi po ng Proverbs, better a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Po? And Hebrews 13:5, keep your life free from the love of money and be contented with what you have. No, bakit tayo makukontento? Because the promise of the Lord Jesus Christ is His ever ongoing presence in our lives. I will never leave you nor forsake you. If Christ is with me, well, ano pang kailangan ko? Yan po ang malinaw na sinasabi ng mga talata. So, tatlong bagay. In order to be contented, prioritize faithful godliness over financial gain. Paalala ni Pablo kay Timoteo, proclaim that what you have is not yours. Hindi atin to. Lahat yan. And 3, pursuing, wanting what you already have. Yan po ang makapag-iiwas sa atin sa pagiging gahaman. Now, sabi po ng Luke 12:15, ito po yung sinasabi ng talata, watch out, be on your guard against greed. Dito ko po gustong simulan ang ating pag-aaral ngayong umaga. If you are struggling with this or any other issue, we have some great news mga kapatid, sapagkat sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12, may paalala din si Apostol Pablo. Ito po ang sabi niya. But you, man of God, ito na po yung continuation ng atin pong verses sa sulat ni Paul kay Timothy. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness. Pursue godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Verse 12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Lagi po nating naririnig yung fight the good fight of faith. Saan po ba nakakonteksto yung fight the good fight of faith? Kung susuriin po natin ito, lagi po nating ginagamit yung mga talatang yan sa aspeto ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Whether anumang trials, crisis, mga bagyo, o persecution, o kung anumang hirap sa buhay na ito. Laging sinasabi ng mga pastor, oh, you need to fight the good fight of faith. Pero alam niyo po mga kapatid, kung babasahin natin ang konteksto ng fighting the good fight of faith, nakafocus po ito mga kapatid, saan? Sa mga material na bagay. Sapagkat ang common struggle ng tao, ang common struggle at pakikipagbaka ng tao, laging may kinalaman sa pag-ibig sa salapi. Laging may kinalaman sa pag-ibig sa pera. At napakahirap na kalaban ito. Kaya po ang paalala ni Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith. At anong dapat mong panghawakan? Sa mga susunod na talata, ang sabi po, take hold. Sa verse 12, take hold of the eternal life. Yun ang iyong panghawakan. Sapagkat doon sa mga preceding verses, ang binabanggit po doon, pag-ibig sa mga bagay na may kinalaman sa material. At ang ito, ang paalala ni Pablo, iwasan natin ito. We are to flee those things that trip us up, and we are to fight for the things that grow our faith. Amen? Ituloy po natin ang basa, hanggang sa verses 19. Ayan. 1 Timothy 6:17. Ang sabi po ni Pablo dyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves
as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Yan po ang sabi. We are to flee. Kailangan nating takasan. Labanan ang mga bagay na kung saan nakakapaghadlang sa ating paglagong espiritual. Usapin ng pera ang malaking issue rito. At ang sabi ni Pablo kay Timoteo, utusan mo yung mga mayayaman na ang pangunahing kanilang habulin ay ang mga bagay na espiritual. Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. Po, sa pagbabasa po natin dito, the Apostle Paul address kanino? Sino po ang kausap dito ni Pablo? Si Timoteo. At sino ang gusto ni Pablong paalalahanan ni Timoteo? Ang sabi po, the rich in this present world. Command those who are rich in this present world. Yan po yung mayayaman sa material na bagay. You may think that doesn't include you kasi hindi ka naman mayaman, mga kapatid. Pero lahat po ng tao, most of us, have way more than what others have. If you have more than what others have, you are considered to be rich in this present world. Even if you don't consider yourself wealthy, the wisdom Paul shares is spot on for all of us. Tayo ang kausap dito. And notice that he wants Timothy, ano sabi? He wants Timothy to charge them. Ang charge na ibig sabihin po sa ibang translation ay command. The Apostle Paul wants Timothy to command them, to charge them. And this is a very strong word, like a military command that was used to advance an order. These are not just helpful hint or just a suggestion, kundi ito'y commandment. Ano ang sabi? Command them, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Not to be arrogant and to put their hope in wealth. Turuan daw ang mga mayayaman na huwag masyadong maging mayabang, na iasa ang kanilang pag-asa, na ilagay ang kanilang pag-asa sa kayamanan. Bakit? Ayan sabi, sa mundong ito wala namang certain, walang tiyak, which is so uncertain. Kaya dapat ilagay ang ating pag-asa hindi sa kayamanan, kundi sa Diyos, na siyang nagbibigay ng lahat ng ating kaligayahan. Amen? So, anong mga bagay ang matututunan natin sa 1 Timothy 6:17-19? Alam niyo, nakita ko dyan, 7 utos na mahalaga. 7 commands that come directly from these passages. 1. Do not be haughty about what you have. Narinig natin yan. Charge them. Sabi ni Paul, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Ano ba yung haughtiness? To be haughty means to be high-minded, to be proud and even arrogant. Yung term na ginamit sa ibang translation, arrogant. Ipo yung having some wealth, no po? And because of that wealth that you have, you make us feel like you were worth more and that you are better than those who have less. Itong matindi eh. Sa kulturang meron tayo ngayon, sa mundong meron tayo ngayon, kung sino nakaka-alwan-alwan, kung sino yung nakaka-asenso ng buhay, sila yung nagiging makapangyarihan. Kung sino yung may pera, siyang may influence. At ito po yung kalagayan ngayon. Maging sa loob ng simbahan, nangyayari yan eh. Kung sino yung may pera, kung sino yung laging bumubunot, siya muna tatanungin, hindi si pastor eh. Minsan si pastor napapangunahan pa ng mga may pera sa loob ng simbahan, sila ang nakapaghahari at nangingibabaw. So, kung titingnan po natin, when we think we are something, it is good to ponder the question asked.
sa 1 Corinthians 4:7. Ano ba sabi ng 1 Corinthians 4:7? For who makes you different from anyone else? Ikaw na mayaman. Sino ba ang gumawa sa iyo na maging iba sa iba? Ano bang meron ka na hindi mo tinanggap? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Napakaganda po niya sa Tagalog. Kayo na po magbasa. Ano bang kaibahan ng mayaman doon sa mga hindi mayaman when it comes to being in the church? Ang simbahan po, mga kapatid, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Kung inilagay ka sa iglesia bilang katawan ni Kristo, yung meron ka at ang kayamanan mo ay ibinigay sa iyo para saan? Sa paglago at kapakanan ng iglesyang pinaglagyan sa iyo. Hindi ka para maging Panginoon sa mga bahagi ng katawan na less fortunate. We know that in our body, may mga parte ng katawan na mas may function kesa dun sa iba. Na mayroong visible na ginagawa, na maraming ginagawa kesa dun sa iba. Pero wag natin kalilimutan, inilagay po ang mga parte ng katawan na yan for a specific function. Kahit na po yung kuko, na minsan pwede naman nating gupitin at palitan. Yung buhok na parang wala namang pakinabang minsan. O kung anumang parte ng katawan na pwedeng wala, katulad ng appendicitis, na pwedeng wala. O appendix rather. O kaya yung tonsil na pwedeng tanggalin. Pero lahat yan inilagay dyan for a function. At hindi palibasa ikaw yung merong mayamang mga kaloob sa katawan, magiging arrogant at magiging mayabang ka. Dahil ikaw ang merong pinakamarami. Mga kapatid, ang paalala ni Pablo sa Korinto, sino ba ang gumawa sa iyo para maging ganyan? Ano bang meron ka na hindi mo tinanggap? At kung iyan ay tinanggap mo, hindi yan dahilan para iyong ipagyabang. Mga kapatid, the issue, bago tayo pumunta sa pangalawa, the issue is not how much money you have, but how much does money have you? Hindi naman issue kung gaano karaming pera meron ka, kundi papaano yung pera ay inaari ka. Sabi nga natin lagi, no? Hindi naman masama magkapera eh. Masarap na alipin yan eh. Pero yung pera, kapag ikaw na ang inalipin, ibang usapan na yon. No po? Kaya nga ang tanong do my possessions possess me? It is good to have possessions. But if the possession possess you, ibang usapan na yon. Ang mangyayari po, magiging mayabang ka at aariin ka ng pera mo. Yan po yung una. Ano po? Pangalawa, don't set your hopes on what you have. Ito po ang problema doon sa maraming pera. Dahil marami silang pera, ang lahat ng pag-asa nila nandun sa pera. Pero ang sabi po ng talata na ating binasa kanina, riches are uncertain. Ano ibig sabihin nun? Ang kayamanan ay walang kasiguruhan. Which means that they are not safe. Ang kayamanan ay walang katiyakan. Hindi palibasa, meron kang ganitong amount ngayon, bukas meron ka pa rin yan. Ano po ang paalala ng Kawikaan? 23:5. Sumulat po niya na pinakamatalinong tao. Si Haring Solomon, ang sabi po niya, cast but a glance at riches and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Tingnan mo lang ika ang pera. Sulyapan mo lang ang pera. Dahil sigurado, tutubuan niya ng pakpak at yang pera ay lilipad, maglalaho katulad ng mga agila. Money is like seawater. Katulad daw po yan ng tubig alat. Kapag ikaw daw po, mga kapatid, ay na-stranded sa isang isla, ang bawal na bawal mong gawin ay uminom ng tubig alat. Because it is like, because the seawater, the more you drink, the thirstier you will get. Habang umiinom ka nito, lalo kang mauuhaw. At ito po, mga kapatid, ay walang katapusang pagnanasa. So sabi po ng Ecclesiastes
chapter 5 verse 10. Ang sumulat po niyan ay ang sumulat din ng Proverbs. Ang sabi po diyan, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Kung ang sumulat po niyan basta-basta lang, pwede na nating ietsapwere. So, ito po mga kapatid ay magandang paalala. Commands for us to treasure in our heart that whoever loves money never has enough. Kaya, pag dumating tayo doon sa punto na ang buhay natin ay tumatakbo na sa desire na madagdagan pa, na madagdagan ang mga bagay na meron tayo, hindi mo ba naisip bukas makalawa? Iiwanan mo rin naman lahat. At ang mga bagay na yan, mapapakanino kaya? Yan po ang tanong doon sa Lucas chapter 12, sa isang mayaman na ubod ng daming inani, giniba ang kanyang mga kamalig at sinabing, iipunin niya ang mga ito at pagkatapos na marami siya maiimbak, sasabihin niya sa kanyang sarili, o yan kaluluwa, marami ka ng imbak, kumain ka, matulog ka, magsaya ka. Pero anong sabi ng Espiritu? Hangal, ngayong gabi, kukunin ng iyong kaluluwa, lahat ng yan, mapapakanino kaya? Kaya the second challenge and the second command is, do not set your hopes on what you have. Set your hope on spiritual things and in godliness. Amen? Pangatlo, set your hopes on God and enjoy what you have. Yan na po yung binanggit ko kanina. So, kung hindi natin pwedeng iset yung ating pag-asa sa mga bagay na meron tayo, sa material at sa ari-arian, iset natin ang ating pag-asa sa Diyos. Sabi po ng talata natin, 1 Timothy chapter 6 verse 17, richly God is rich and we can do this because God richly provides us with everything to enjoy. Yan po ang sabi ng talata kanina. Christians don't have to be, kumbaga, somebody na talagang matinding paghahangad na kung saan iaasa ang kanyang buhay sa mga bagay na material. God wants us to find pleasures not on material things, but on the gift He gives to us. The word richly means abundantly. And the key is to recognize that everything we have is a gift from God. Now, Proverbs chapter 30, verse 8 to 9, ano sabi po ng kawikaan? Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Nakita niyo po ang sabi ni Haring Solomon, ilayo mo sa aking harapan ang kasinungalingan. Ilayo mo sa akin ang pagnanasang yumaman o wag naman din maghirap. Ibigay mo lang sa akin ang sapat sa aking pangangailangan. Dahil pag ako yumaman, baka malimutan kita, sabihin ko sino ba ang Diyos, or baka naman maghirap ako, magnakaw ako, at dahil doon, madishonor ko ang iyong pangalan. Kaya dito po makikita po natin mga kapatid yung katotohanan na yung kasapatan ng biyaya ng Diyos ay pangako niya, hindi naman niya ipinangako yung sobrang yaman. At ang pangako ng Diyos, I will be with you, pangako rin niya ng hindi naman pagiging sobrang hirap. The provisions of God is for our daily need. Kaya yun po dapat ang dalangin eh. So we need to set our hopes on God just like the Israelites in the wilderness. Hindi naman sila binigyan ng Diyos ng mana para sa isang linggo o ng mana para sa isang buwan. Araw-araw yon sa kanilang pangangailangan, ibinibigay sa kanila ng Diyos. At alam po natin, that is also the same with us. Pati na ang buhay na ito po'y mana. Ito po'y biyaya ng Diyos on a daily basis.
Walang taong nakasisiguro na meron pa siyang 24 hours. Walang nakasisiguro sa araw na ito na tayo ay makakaraos ng 24 hours. Walang nakakasiguro na sa pagtulog nyo ngayong gabi, bukas ay meron pang panibagong 24 hours. Wala po tayong ganun. Wala tayong kasiguruhan. Kaya nga po ang ating pag-asa nasaan? Nasa Diyos lang na siyang nagbibigay. At ang sabi po ni Solomon, Lord, wag mo naman akong masyadong paghirapin. Baka magnakaw ako. Madidishonor ko ang pangalan mo. Pero wag mo rin akong masyadong payamanin. Baka makalimot ako sa'yo. So ang Lord ang hiling ko, bigay mo lang kung anong kailangan ko. At kung ganun ang ating pananaw, na ang bagay na meron tayo ay biyaya ng Diyos for our daily needs, doon natin ilagak ang ating pag-asa at makakapamuhay tayo ng may contentment. Pati nga po sa prayer sa prayer na ibinigay ng Diyos, sa Lord's Prayer, give us this day our weekly ba? Monthly ba? Yearly needs ba? Hindi. In order for us to always pray the Lord's Prayer, the prayer of provision was only given to us by the Lord on a regular basis, and that is on a daily basis. Amen? So set your hopes on God and enjoy what you have. Pangatlo yan. Pangapat, do good with what you have. Kung ano meron ka, pagsikapan, pagyamanin. Yan ang sinasabi ng verse 18 Di po ba? 1 Timothy 6:18. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Yan po ang utos. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, yung mga miyembro ng iglesia, yung mga member ng Filipos, ang sabihan mo ay yung mayayaman. Sabihin mo sa kanilang gumawa sila ng mabuti. Ano yung mga mabubuting yon? Mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa na yon? Maging generous sila, maging mapagbigay sila, at matuto silang makihati o magbigay, maghati. Po? Sabi ng James chapter 2:15-17. Sabi ni Santiago, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you say to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Saan po nakakonekta ito pong tinatawag ni Apostol ni Santiago na pananampalatayang walang gawa? Ano po? Yan po'y nakakonekta sa paggawa ng mabuti. At yung pong paggawa ng mabuti ay nakakonekta sa utos ni Apostol Pablo kay Timoteo na kailangang maging buhay yung pananampalataya sa pamamagitan ng pagdamay at pagtulong sa iba by being generous. Ano nga naman ang silbi nang sige, I will pray for you, kapatid. I will pray for you, for your needs. I will pray for your daily needs. Pero minsan nasa iyo naman yung tugon para sa prayer and you are doing nothing. What good is it? Ang sabi po ni Santiago. Anong pakinabang noon? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So do good with what you have. Lagi natin sasabihin, wala naman akong pera para tumulong sa iba Kung totoong wala kang pera, wala ka talagang itutulong. Kung talagang wala kang itutulong. Pero kapatid, makukonsensya ka dahil narinig mo ang aral na ito na kung meron ka at nakakita ka ng nangangailangan, tapos sasabihin mo, go in peace, warm and well fed. Sabi ni Santiago, but what does nothing about their physical need, what does is it? Or what good is it? Amen? So ano po ang pang-apat na utos? Do good with what you have.
Palima, be generous with what you have. Yan. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6, be ready to share. We are to be ready to share by freely giving what we have been freely given. Ang sabi ng 1 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Akala natin lagi lang tong associated sa koleksyon sa simbahan. Akala ho natin ito'y may kinalaman lang sa giving of your tithes or your money to the congregation. Huwag ninyong kalilimutan mga kapatid, ito po'y connected saan? Sa generosity sa mga nangangailangan. Be generous with what you have. How can you be generous on things that you don't have? You cannot. Pero gaano natin kadaling ibigay pag wala pa? Pag ako nagkaroon ng 2 sapatos, ipamimigay ko talaga yung isa. Pag ako meron 2 plato ng pansit, ibibigay ko yung isa. Pag ako meron 2 bahay, pamimigay ko yung isa. May 2 lupa, pamimigay ko yung isa. How easy for us to say kapag wala pa. How easy for us to promise kapag wala pa. Pero hindi naman tayo hinihingian nung wala pa. Hindi naman po tayo nire-require ng mga wala pa. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Alam niyo po yung pera daw ay parang tae. Sorry no, mga may nag-aalmusal o baka merong naghahapunan. Money is like manure or tae ng kalabaw o tae ng hayop, tae ng baka o kung ano man tae. Yan daw po mga kapatid ay babaho kapag in-stockpile nyo. Yung daw pong tae ng baka, ipunin mo ng ipunin, itambak mo na itambak, babaho lang yan. Ganun din ang tae ng baboy. Pero kung yung tae ng anumang tae yan, if you will spread it around, it can do a lot of good. Yung tae ng baboy, ikalat mo sa lupa. No? Tae ng baka, ikalat mo sa lupa. Tae ng manok, ikalat mo sa lupa. Hindi yan babaho. Makikinabang ang lupa. Pero subukan mong mag-ipon yan, mamamaho ka. Ganyan din ang pera. Ipunin mo ng ipunin, babaho ka. Pero ikalat mo, makikinabang ng iba, tataba ang lupa. Tandaan po ninyo mga kapatid, nothing cures greed like giving, because coveting can't live in a generous heart. Wala daw po mga kapatid na gagamot sa pagiging gahaman kung hindi ang magbigay. Sapagkat yun daw pong pagnanasa, yung coveting, yung paghahangad ay hindi pwedeng manirahan sa generous heart. Take note of that. Coveting cannot live in a generous heart. If you are struggling with all of this, give your way out of covetousness. Cure your greed by being generous. Amen? Number 6. Invest what you have for eternity. Ano sabi ng verse 19? 1 Timothy 6:19. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Ang Biblia po, ang New Testament, ang ating Panginoong Hesukristo, lagi pong nagpapaalala
to store up treasure for themselves as a good foundation for the future. Matthew 6:19 to 21, ano po ang sabi diyan? Do not store up for yourselves treasures on earth, na kung saan daw may moth, may vermin na naninira, may anay, at saka may mga vermin, daga, yung mga salot. And there were thieves break in and steal. Ang verse 20 ang sabi, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Napakaganda pong paalala ito ng banal na kasulatan. Invest natin ang meron tayo saan? Sa eternity. Hindi yung puro dito lang yung investment natin. Hindi yung puro dito lang sa lupa ang pag-iipon. And then again, lahat ng bagay dito sa lupa, inakalawang, inaanay, at may mga salot, pwedeng nakawin, pwedeng mawala anytime. Sa mundong ito, ang daming scammer. Nakakalungkot na yung ibang mga tao sa sobrang dami ng kayamanan, di malaman kung saan ilalagay. Na ilalagay lang nila sa mga investment scam na sana na i-invest sa eternity. Sabi po ni Charles Spurgeon, that only is worth by having which I can have forever. The only is worth my grasping which death cannot tear out of my hand. Po. That only is worth my having which I can have forever. That only is worth my grasping which death cannot tear out of my hand. Amen? The only way to live is to give what you have. Verse 19 sa last praise. Sabi po dyan, ito na po yung huli. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation of the coming age. Tapos ang huli, so that they may take hold of the life that is truly life. Take hold of that which is truly life. Ano ba ang tunay na buhay? We could say it this way. Giving brings real living. Ang pagbibigay ang nagbibigay ng tunay na buhay. Acts 20:35, ano po ang sabi? In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. You will never grow in contentment, mga kapatid, without a consuming passion for Christ. It is time for us to surrender to the Savior and to be saved so that we will serve Him, not money, but as our Master. We will serve Jesus, not money. We will serve Him as our Master. But in order to do that, we need to come to Him, to the cross, empty. Lahat ng bagay na meron tayo, hindi atin. Lahat yan, lilipas. Amen? So ito po, ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.